Hello mga ka-antrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So may bago tayong ka-antrep na nagpaplano na mag-open ng kanyang motor parts business. So assume natin na OFW si ka-antrep natin dahil nasa New Zealand siya. So ang tanong niya, malaki na daw ba ang 1 million na puhunan para sa motor parts business at ilang tao daw po ba ang magbabantay sa kanyang shop? Okay, number 1 mga ka-antrep, sa 1 million capital dito sa ating industriya, actually, hindi ko masasabing malaki na talaga yan, pero pwede na po. As long as na marunong kayong mag-maximize ng inyong stocks inventory. Ibig sabihin, prioritize ang inyong mga basic na mga pyesa. When we say basic ay may mga kinalaman ito sa maintenance. Kasi kung tutuusin po, uubos ang gulong mo kung kukumpletuhin mo siya kahit sa paanim-anim ng 100,000. Ganun din ang mga oils. Kung kukumpletuhin mo ang mga oils ng mga per box talaga ay uubos siya ng more or less 50 to 70k. Depende pa yun sa mga brand ng mga oils kung talagang kukumpletuhin mo siya. At saka ang may mga oils kasi usually, natag 12 pieces ang laman per box. Meron ding mga 24 pieces ang laman ng per box. Let's say, for example, yung mga pang scooter, may mga brand na 12 pieces ang laman. May mga brand na 24 pieces ang laman. So, merong mga brand na sa isang box ay nasa 3.2 plus, 4,000 plus, may mga 2 plus lang. Same thing with the tires. So, kung mga standard tires, kung kukumpletuhin mo siya, uubos ka dyan ng 100,000. Kompleto means lahat ng sizes at mga available talaga ng mga brand, sizes, plus may pang tubeless pa, ay medyo malaki talagang ilalaan mo dyan. Maglalaan ka dyan na more or less na sa 200 to 300,000. Actually, ang 1M mga ka-antrep, yung isipin natin na marami na siya. Hindi siya ganon. Hindi siya marami. Actually, hindi siya makakapuno ng truck na drop side na basta't may mga gulong kasi at saka mga oils, yun yung medyo pricey talaga. May mga parts talaga na medyo mamahalin at talagang magkukonsume siya ng capital mo. Kaya nga doon sa mga hindi fast moving na mga items, sa mga baguhan at magsisimula, huwag kayong mag-focus doon na mag-stocks ng marami or mag-orders ng marami. Ang dadamihan lang natin is the mga basic po, nandyan kaagad yan. May kinalaman sa maintenance. Nandyan si mga bearing, nandyan si mga cables, nandyan si mga brake shoe, nandyan si mga brake pads, nandyan si oils, nandyan si tires, tube or interior. Dahil uso, kung may tubeless tires ka, dapat meron kang tire sealants. Ayan. Meron kang mga nabanggit ko na ba ang bearing? Nabanggit ko na ba ang interior? Brake shoe, bearing, brake pads, cables. Sa cables, mayroon tayong clutch, brake, speed, at saka throttle or yung accelerator cable. So, yan yung mga fast moving na mga cables. And then, sa mga bearing, yan ang mga dapat na sa kumpleto. At dapat meron ka rin kahit konting mga rim set at saka rim na mga alloy. At syempre, yung ating mga hub. Importante yung mga hub natin. Pero wag damihan yung mga ganyan klaseng items. Kasi, maano mo po siya. Halimbawa, order ka ng marami-marami doon sa mga non-fast moving, ay mauubos po ang iyong capital na 1M. Promise, hindi ganun karami ang capital na 1M kapag i-purchase mo na siya. Nandyan syempre, mga fast moving kasama dyan, maintenance, nandyan sa ating mga oil seal, front fork wheel seal, mga engine sprockets, mga rear sprockets, yan, belong yan sila sa mga fast moving. At syempre, mga spark plugs, fast moving din yan. Kasabay niya na fast moving din when it comes to electrical is the mga starter, relay, at saka mga CDI units. Yan yung mga sa electrical. And then sa mga ano naman, sa mga FI na kasi, nandyan sa ating mga oil sensor. Yan yung mga madadalas sa mga tsaka mga fuel filter, mga air cleaner.
Yan, dyan yung mga basic na mga dapat dyan na na pupunta yung ating mga panimulang kapital. Kasi kapag doon sa mga pyesa, mga pangloob, na mga tawag dito, na mga pyesa at mga medyo pricey siya na mahalin, usually na-stock yan sila, medyo matagal yan sila, like yung mga shop, yung mga assembly na mga shop, mga counter shops, mga ganon. Wag lang kayo mag-stocks ng mararami sa mga ganong items. Wait lang po, ubo ako. At syempre po, baka nakalimutan ko yung mga chain, mga kadena. At syempre dapat may mga basic bolts and nuts din tayo. Kasi halos kada baklas, kada kailangan ng mga maliliit na mga bolts and nuts doon sa ating mga motor ng ating mga customers. So, hindi talaga siya ganoon karami kung i-all out mo siya. Hindi siya ganoon karami kung kukumpletuhin mo. Pero at least dapat maging available na dyan sa 1M na yan ang mga basic o yung mga maintenance. Sum up natin. Chain, nandyan si rear sprocket, nandyan si engine sprocket, nandyan si bearings, nandyan si oils, tires, at saka mga tubes. Nandyan si brake shoe, nandyan si brake pads, at ang mga cable. Yan yung ating mga basic talaga na dapat unahin kapag kayo ay magsimula ng motor parts business and accessories. Pero between accessories at saka pyesa ay talagang kumbaga yan ang pyesa eh. Tumagal man yan, hindi yan nawawala sa uso kasi kailangan talaga yung mga pyesa na yan. Mga bumbilya, kailangan din yan. Kahit hindi mo na mga assembly na mga headlights, importante meron kang ilan-ilan na mga headlight assemblies at saka mga bulbs. So sa pangalawang tanong ni Sir ay ilan daw ba ang magbabantay sa kanyang tindahan or shop? Kung malaki masyado, imagine mo po, kung malaki masyado at kung talagang marami ka na pong customer, pwede kang magdagdag or pwedeng may kasama ka. Pero kung ako po ikaw, as kumbaga owner and talagang from scratch at talagang kami from the start, kung ako po ikaw, hindi po ako agad kukuha po ng kasama sa store. Siguro, yes, mekaniko pero yung kasama mo po, like sales lady mo, sales boy, staff mo, kung ako po ikaw, hindi ako. Kailangan mas gugustuhin kong gamayin ang lahat-lahat kahit sa pinakamaliliit na bagay na ako ang matututo, ako ang nakakaalam, ako ang mas nakakaalam kaysa magiging tao ko, kaysa yung tao ko, yung staff ko ang mas nakakaalam kaysa sa akin. You know why? Pag absent sila, pag wala sila, umalis sila, wala ka, mapipilayan ang negosyo mo. Pero kung ikaw alam mo lahat ng detalye, alam mo ang lahat ng mga maliliit, ikaw mismo na may-ari ang nakakaalam doon sa kaliit-liitang bagay na meron ka sa tindahan mo, kahit wala kang staff, kahit wala kang kasama, makakamove ang business mo po. So this is from my experience, di ba? May experience na kahit mag-isa ako, alam ko kung kung nasaan sila, alam ko kung ano yung hinahanap dahil ako from the start. And then, unti-unti, syempre, nung medyo dumadami ng customer at dumadami ng stocks mo, kailangan mo na ng kasama doon para syempre, meron ka na rin katuwang. Pero hindi kasi ako yung tipo po na, halimbawa, kahit may mga staff, yung nakaupo, na talagang nagkaka-share lang. Maliban lang siguro kung maraming customers na talaga. Kasi iba yung ikaw yung humaharap sa customer, lalo na po kapag bago pa lang, kaka-open mo pa lang or kaka-start, mas maganda po na ikaw mismo na may-ari ang humaharap talaga sa mga customers mo para iserve yung mga pangangailangan po nila. Kung ako po kayo. Pero kung hindi nyo kaya yung ganon, depende po sa inyo kung talagang sa tingin nyo ay mahihirapan ang inyong staff na mag-isa or dalawa lang muna siya from the start. Depende po sa inyo kung ilan. Kasi kung ako, hindi problema sa akin yung tao kasi kami lang talaga from the start. Nung nagro-rota pa yung partner ko, nag-open dito, ako lang hanggang sa lumaki siya. Hanggang 5 years siya or 3 years. Yung may mga nagkakaroon naman ng staff. Tapos, di ba hindi naman talaga sila tatagal, taon, ilang buwan, pero parang hindi siya nagbabago kasi nga gamay ko siya sa lahat ng sulok, sa lahat ng mga bagay na nandito sa loob. Mas gamay ko siya at mas alam ko siya kaysa sa doon sa mga staff. Ang mahirap lang sa part yung kapag meron kang mga stocks na dumating, mag-pricing, mag-display, ganun. Pero yung alam mo yung kasulok-sulukan nila, mas gusto ko na mas alam ko.
For me po, yun ang maisa-suggest ko. Pero depende pa rin po sa inyo. Depende kung gusto nyong mag-hire na kaagad ng staff para hindi na kayo mapagod at hindi na kayo mahirapan at yung staff nyo na ang bahalang mag-aral, aralin yung mga detalye, ay nasa sa inyo po yun. Pwede din po yun. So, yun lang mga ka-antrep. Thank you at sana po ay nakapagbigay ito ng idea dun sa ating mga ka-antrep na baguhan pa lang or magsisimula pa lang or nagpaplano pa lang. Shout out sa inyong lahat dyan sa mga ka-antrep natin, kababayan natin sa New Zealand. Ang ganda ng lugar nyo dyan. Napapanood of course namin sa mga videos. Bye! Ingat po kayo!